Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Chet. Isa talaga sa mahihilig sa mga horror stories na katulad po ng ipine-present ninyo sa inyong channel. Napakasaya ko nga po at na-discover ko po kayo dito sa YT. Ang ginagawa ko po kasi, Sir Red, nakikinig ako ng mga horror stories ninyo habang ako ay nagko-cross stitch. Dahil doon, nais ko lamang ikwento sa inyo ang kwento naman sa akin ng lola ko nung siya'y nabubuhay pa at isasama ko na rin ang ilang na-experience ko. Ito pong kwentong ito ay recently lamang na na-experience ko mismo. Hindi ko nga po maintindihan sapagkat wala naman talaga akong third eye o kahit na ano pamang sixth sense na tinatawag. Pero may mga pagpaparamdam akong na-experience before at karamihan sa mga ito ay nangyayari sa aking panaginip. Miyembro po ako ng isang choir sa Catholic Church dito po sa Sampaloc. Meron po akong kamiyembro na kahit wala namang ginagawa sa iyo ay parang ang bigat ng pakiramdam ko talaga sa kanya. Hindi ko siya close and also hindi ko naman din talaga siya totally nakakaaway. Hanggang isang Friday evening, Feb ngayong taong ito. Medyo masama ang pakiramdam ko kaya natulog na ako ng maaga. Bigla na lamang akong nagising pero hindi na makagalaw ang aking buong katawan at may iba po talaga akong nakita. Doon sa vision na iyon, nakita ko ang isang naaksidenteng kotse sa isang skyway at nagulat ako na yung hindi ko feel na ka-member ko doon sa choir ang siyang nakasakay at kitang-kita ko pa talaga, Sir Red, ang kanyang mismong eksaktong muka pero this time naliligo po ng pulang likido. Naka-pink siya na top at nakatali ang kanyang buhok which is very bihira lamang niyang gawin. Kaya paggising ko noon ay nabother talaga ako kasi bakit ko siya napanaginipan? Sa dinami-dami ng pwede, bakit siya pa? At sa ganoon pang masamang senaryo. Ikwinento ko siya sa mga pinsan ko at lalong-lalo na sa mother ko. Ikwinento ko rin ito sa choir coordinator namin. Yan kasi yung alam ko na paraan para nang sa ganun ay hindi matuloy ang masamang panaginip ko sa isang tao. And then nag-serve na ako ng Saturday, 7 PM na mass. Bigla akong nagulat kasi nakita ko talaga, Sir Red, na yung suot nung ka-member ko sa choir ay ganoon sa nakita ko sa panaginip ko. Same exact na kulay at damit na suot-suot niya nung nag-serve kami at doon sa napanaginipan ko. Nag-text agad yung ka-member ko na, "Ate, yan ba yung suot niya sa panaginip mo?" At sumagot ako ng, "Hala, oo." Hanggang sa hindi na ako nakatiis at inamin ko sa kanya. Narinig kami ng older choir members namin at sinabihan siya na better ay sunugin daw niya yung damit na suot niya nung time na iyon. Ang ginawa ko na lamang ay ipinagdasal ko siya na sana'y hindi magkatotoo yung masamang panaginip ko at awa naman po ng Diyos, wala naman pong kahit na anumang nangyari sa kanya. Hindi po natuloy ang masamang panaginip ko patungkol sa kanya. Ito naman pong pangalawang kwento ay naibahagi sa akin ng aking lola nung siya ay buhay pa. Member po kasi siya ng isang religious group na Ladies of Charity.
Sila po yung nag-aasikaso sa mga matatanda at iba pang mga pwedeng itulong sa simbahan. Meron po silang kamiyembro noon na very unfortunate at namatayan ng apo. Ang kwento ni Lola ay ganito. Yung apo daw po nung kamember nila ay laking Maynila, pero sa province namin ipinanganak. Yung province po namin ay sa Samar. Nagbakasyon daw po iyon dahil fresh grad at gusto din ng mga magulang nun na dalawin din yung lola niya na kamember at kaibigan ni lola ko. Ngunit hindi nakauwi yung magulang ng babae. In short, siya lang yung natuloy. Yung babae pong ito ay maputi at mahinhin at hindi po talaga ganoong palakibo. Kung hindi mo kakausapin ay hindi talaga siya magsasalita. Parang ganun daw po. Sabado ng gabi ay niyaya daw siya ng mga pinsan niya na pumunta sa club na malapit din sa kanila. Noong una ay ayaw daw nito. Pero matapos ngang tawagan at ipaalam sa mama niya, pumayag naman din siya kalaunan basta't ang kondisyon ay umuwi lamang din daw ng maaga. Nagpaalam din sila sa lola niya na kamiyembro ni Lola sa Ladies of Charity. After 3 hours, may natanggap na text yung mama nung babae. Ang sabi, "Ma, tulungan mo ako. Tinali nila ako. Tinali nila ako." At nagtaka naman daw yung ina niya kung bakit sinasabi nitong anak niya nakatali siya. Knowing marami din pong mga pulis na nagro-ronda sa syudad. Tinawagan niya yung mother niya na lola nung babaeng ito at tinanong kung bakit ganoon yung text sa kanya. Hindi muna nakasagot yung lola at makailang minuto inamin na rin nito na patay na yung babae. Doon sa burol, sina lola ko at ibang members ng Ladies of Charity ay naroroon every night para magdasal. Hanggang sa isang gabi daw, nung burol nitong babaeng ito, ay may lumapit na matandang lalaki at sinabi sa kanila, bakit daw inimbalsa mo agad yung babae? Buhay pa daw yung babaeng ito at kinuha lamang daw ng mga engkanto. Speaking of which, sa aming lugar kasi, pamoso ang kwento tungkol sa mga engkanto, lalong-lalo na sa tinatawag na biringan. Ang mga engkantong ito daw ang kumuha doon sa girl. Kung tinawag daw nila agad yung albularyo, ay pwede daw nitong kausapin yung engkanto niyang asawa na palayain na yung babae. Yun nga lang, huli na ang lahat. Simula daw po nang malaman na naengkanto yung babaeng ito, ay wala na daw pong nagpupunta masyado doon sa burol dahil natatakot din daw po sila sa pwedeng mangyari sa kanila. Sindak! Susulitin ko na po, Sir Red, since nagagalingan po talaga ako sa inyo na magkwento. Ito naman pong aking next na ibabahagi at idadagdag ay base pa rin po sa naikwento noon sa akin ni Lola at iba pang karanasan combined ng aking kapitbahay, friends at iba pang kamag-anak. Sa wari ko po ay familiar na rin kayo sa kung tawagin ay yung Lost City dito sa Samar, which is yung biringan na nabanggit ko sa ikalawang kwento. Of course, hindi lingid sa karamihan ng mga nakikinig na ito ay mga lugar di umano ng engkanto. Sa aming lugar,
pinakakilalang engkanto na tiga-Biringan, si Carolina. Ikwento po ito ng malayong uncle ko dahil isang araw daw, 4 p.m., may mga dumating doon sa lugar nila. 5 truck daw po ng buhangin, semento at may karga-karga pang ang hollow blocks. Takang-taka yung mga tao doon sa biglaang pagdating ng 5 trucks na ito. Nang kanilang usisain, napagtanto nila na hindi po tiga sa amin yung may-ari at maging yung mga nagmamaneho ng trucks. Napansin din daw po ng ilang residente, kabilang ang aking malayong uncle, na palingon-lingon at nag-uusap-usap daw yung mga taong sakay ng truck hanggang sa may isa na nagtanong na nung address. Magandang araw po. Matanong ko lang po kung alam niyo po itong Biringan? At nagtinginan sila at sinabi ng ilang mga residente, "Mawalang galang lang ha. Pero hindi nyo ba nababalitaan yung hiwaga ng Biringan?" At pagpapatuloy pa ng uncle ko, "Iho, naengkanto kayo. Sino ang nagpapunta sa inyo dito? Babae ba?" At sumagot, gayon na rin ang pag-ayo ng lalaki na, "Miss Carolina daw po eh." "Nako iho, bumalik na lang kayo sa kung saan kayo galing kung gusto nyo pang makabalik ng buhay. Dahil ang hinahanap nyo ay nandiyan lang sa malaking puno na yan. Yan ang lagusan. Yan, diyan nakatira yung tinatawag ninyo. Pasalamat kaya't hindi kayo naligaw at natagpuan nyo rin kami dito." At yun din po yung dahilan kung bakit ang mga nakatatanda sa aming lugar ay pinagbabawalan kaming mga bata noon na mag-ingay sa tuwing sumasapit ang 4:00 ng hapon dahil yun daw po yung eksakto ding oras ng paglabas ng mga engkanto. Tandang-tanda ko rin po ang isa pa sa mga ikwento lamang din sa akin. Tungkol ito sa di umano'y bantay sa gubat. Sa lugar po namin ay meron din kasing restaurant na pwede kang kumain ng mga exotic food katulad na lamang ng ahas. Base sa kwento ng aking malapit na kaibigan, one time daw po'y magha-hunting yung tatay niya ng mga ahas sa gubat. Lagi daw pong inilalagay ng tatay niya yung mga ahas na ito sa mga sako at inilalagay sa likuran ng kotse. Bilang na bilang daw po ng tatay ng friend ko yung sako at yung sako daw po ay 6. Nang makarating na sa resto yung tatay niya, binuksan niya yung likod ng kotse at nakita niyang 5 na lamang ang sako. Nagtaka yung tatay ng friend ko kung bakit nabawasan ng isa. Tinawag niya yung boy niya at ipinasok yung 5 sako. Nang binuksan ng tatay ng friend ko yung door ng driver's seat, bigla daw pong may tumuklaw sa kanya. Kaya gayon na lamang daw ang pagsigaw ng tatay ng friend ko dahil kitang-kita niya na lumabas yung isang red at black na ahas doon sa kotse niya, particularly sa driver's seat, na ito nga yung nawawala din na nanggaling sa likuran. Dinala agad sa hospital ang tatay ng friend ko pero nagtataka daw po sila dahil biglang nangitim yung pinagtuklawan pero sa findings ng doktor, wala daw pong venom. Yung kapatid ng tatay ng friend ko ay nagpatawag ng albularyo sapagkat ilang araw na rin daw pong mataas ang lagnat ng kanyang tatay. Hanggang sa doon na nga natuklasan na engkanto daw po at tigabantay sa gubat na nag-anyong ahas lamang ang nahuli ng tatay ng friend ko. Nagalit daw po ito dahil sa ginawa ng tatay niya.
Sinabihan na lamang daw po siya ng mga malalapit nilang kaanak na mag-alay ng buhay na manok at humingi ng tawad ang kanyang tatay para nang sa ganun siya ay tuluyan ng gumaling. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.